yung dalawa. So, we are ready to start. Uunahin natin ang heart shape kasi 12 noon daw to. I think itong dalawa is hapon pa naman. So, ayan. So, we are in day 2 now, guys. Continuation ito. Cheers! Kape muna tayo. Ito na yung cake natin na ibabox na natin. Magbabox na tayo ng cake dahil tapos na. Ito ay mga alas 8 na natin ata. Gumising tayo na medyo late. Ito pala yung cupcake niya. Ganda itong lalagyan kasi hindi siya, wala na siyang mga insert. So, yan, nire-ready lang natin ang box kasi nga, yung cake natin na 2-tier na all fondant, ito na yon. Day 2 na ito. So, kung kagabi ko yung ginawa, ngayon umaga na, saka ko pa lang siya ibabox. So, naka-room temp lang yan. Medyo mabigat to, sabi ko nga sa inyo, 8 to 10 kilos to. So, dito lang yan sa table ko iniwan. So, hindi pa siya nakabox dahil gabing-gabi na okay lang yan. Basta sure siya na walang langgam. Ayan na nga. Baka naman, di pa kayo nakapag-subscribe. So, ito yung cake post na ilalagay natin. Yan ang ginagamit ko para katulad niyan, masyadong mataas. Siyempre, lalagyan natin ng cake post para matakpan natin. Okay? So, ayun naman, nabitin pa. Dapat hindi ko pinutol. So, yun nga. So, we are done. So, ayan na, oh. Mag-wait na lang tayo sa mag-pick up. Yeah, thank you so much. Mag-start naman ulit tayo for tomorrow. Bye! Day 2 na nga mga kakake, pero nakikita nyo magbe-bake pa rin ako. Ito naman ay mga cupcakes na kailangan natin ng 7 dozens na cupcakes kasama nung 3 cakes na gagawin natin. So, ayan. Kaya, hinuli ko na ang pag-bake ng cake. Basta ng cupcakes. Basta ang mga cake natin ay secure nang na-bake at nailagay ko na siya sa fridge. Alam nyo ba, pag nilagay nyo ang mga cake nyo sa fridge, mas nag-a-add siya ng moist. So, nagiging mas moist ang ating chocolate cake. So, ayun. Ito naman ay okay lang. Madali lang naman siyang lamigin, kaya huling-huli ko na siyang niluluto. Then, after nito, ayan, mag-start na tayo mag-decoration. So, ayan guys, ang ating day 2. Ayan, nakabake na tayo ng ating mga cupcakes, pero may isasalang pa. Tapos na rin ang chiffon. Ayan, nilalagay ko na siya sa mga boxes. So, ayan, continuous ang ating pag-grind. So, yun guys. So, mga kakeke, seryoso na dito ang lola nyo. Ayan, chinecheck ko lang yung bagong gawa nating ganache. Again, ulitin ko, ang ganache natin ay water ganache. Kagagawa ko lang yan bago ako mag-start. So, ayun, parang chinecheck ko lang siya dyan. And then, ito na, magle-layering na tayo. So, ganyan, binabalot ko siya ng cling wrap at inilalagay ko nga sa ref a night before para mas maging silyado ng ating cake at mas nagiging moist nga ang chocolate cake natin. So, this time, itong day 2 natin ay layering na tayo. So, kinakat ko na ang bawat cake para may layering tayo sa ating cake. And remember, ang gagawing cake natin ngayon ay tatlo. So, dalawang 7x6 at itong heart shape nga na gagawin natin. Isang heart shape. So, hindi ako nag-layering dun sa heart shape kasi meron tayong ipapatong na chiffon cake. Kabibake ko lang nito at para maging mas fresh.
So, mas fresh nga. Pag freshly baked, syempre, ang chiffon cake, mas maganda. At madali lang siyang palamigin. Kaya, kahit gawin mo siya ng oras na, ay no problem. So, eto na, start na tayo ng paglagay ng filling. So, ayan, ang makikita nyong filling ay ang ating whipped cream. Tapos, nilagyan ko siya ng chocolate buttercream. So, eto na ang ating cake. So, kumusta naman kayo dyan, mga ka-cakey? Ano na ang inyong mga businesses? Ready na siguro kayo sa ating Valentine's Day on Feb 14. Eto lang, share ko lang, guys. Ewan ko lang ha, medyo ako lang siguro kasi nung nagsimba ako, nalaman ko na ang ating Ash Wednesday is Feb 14. So, what a coincidence, diba? So, diba, during Ash Wednesdays, may meron tayong mga tinatawag na bawal kumain ng mga karne. Buhay mo na yun, patay, joke lang. So, it depends on your faith. Oh, wala akong sinabi, ha? So, wala lang. Nataon lang naman. Feb 14, tas Ash Wednesday. Ash Wednesday. Kaya mag-ingat dyan, ha? Mag-ingat dyan yung mga date na yan sa Feb 14. Lalo na kung hindi mga legal. Ay, joke. Oo, maraming lumalabas dyan. Ay, sinasabi ko sa inyo. Joke lang. Sapat na mapunta na tayo doon. O, ito na nga ang ating ay heart shape dahil sa heart shape. So, ang ating heart shape na cake ay nilagyan ko ng 3 barbecue stick kasi medyo mataas siya at malaki. So, ang size nito is 10 tapos ang kapal niya is 4 inches. So, naglagay ako ngayon ng barbecue stick na 3 para stable. So, ayan, sabay-sabay sila ng paglalagay ng mga barbecue stick. O, diba? Mas madali ito para sa akin. Mas organized, mas systematic. Oy! May paganon ang lola nyo. So, una, layering muna. Lagay ng filling. Pagkatapos niyan, dilagay-lagay na ng mga barbecue stick isa-isa. O, diba? Ito, 7x6 to. Matangkad siya. So, ayan. Ang theme yata nito is meron tayong bunnies. So, abangan nyo yan, ha. Next video na. Hindi nakakayanin dito kasi ang gagawin natin dito ay yung heart shape. Ito naman, ayan. Same ang height niya. 7x6. So, ayan ang 3 nating cakes for today at ayun yung mga cupcakes natin. So, start na tayo, guys! So, ayan na, guys. Mayroon tayong 3 cakes, isang heart shape, 2 pigs, 7x6. So, ang gagawin natin una sabay-sabay pero sabay-sabay natin igaganache, then isa-isa natin didesignan. Yeah. So, for tomorrow ito. O, diba? Thank you so much sa mga blessings from above. Ayan. So, let's go. Medyo mahaba-haba itong ano natin. So, ayun mga ka-cake, this time ay maglalagay na tayo ng ganache. Ayan, yung ganache ko ay hindi pa set. Pero sabi ko nga sa inyo, para sa akin, mas madali ang paglagay ng ganache kung ganitong flowy pa siya kasi mas manipis ang pagkalagay nyo sa cake. So, ayan, gagamit lang kayo ng itong scraper. Ang tawag dyan ay bench scraper na stainless. Pwede naman yung plastic. So, kung anong available dyan sa inyo, ay yun ang gamitin nyo. If you can see, madaling mag-set ang ating cake. At ito na nga yung ating heart shape na cake. Alam nyo ba, sa dito sa 3 cake na ito, mas mahirap gawin ang heart shape, lalo kung ito ay fondant. Unlike sa mga bilog, paikutin mo lang yan, mas mabilis magpakinis. Pero sa heart shape, may mga kanto-kanto kayong susundin, just like sa mga square cakes. Kaya sa presyuhan, I think, mas ibang presyo pag ganito. Kasi mas maraming effort ang ilalagay mo dito sa mga ganitong klase ng shape ng cakes. Ay, sa totoo lang, mahirap talaga, mas matagal mo siyang gagawin. Okay? So, ayan, nagtulo na ang ating ganache, pero wag kayong mag-worry dahil yung ganache natin, mai-scrape mo yan just like that. O, diba? So, hanggat hindi pa malinis ang inyong cake board, wag nyong titigilan sa pag-scrape. And then,
ganito, mas magandang sabay-sabay kasi yung nauna mo magda-dry na, then or magsiset na, then yun naman ang ifa-final mo. O, diba? May pagka-systematic dito ang lola nyo. At eto na, nagpa-final coating na kayo. Pag napapansin nyo dyan, yung gitna niya, yun ang hindi nalagyan ng mga ganache kasi yun ang mga layering na hindi siya ipit na ipit. Kaya pupunuan nyo yun ng ganache para huwag naman siyang lumobo. Ayan. Kailangan sarado yan or sealed yan. So, kailangan, katulad ng ginagawa ko, nilalagyan ko ang gitna para nga silyado siya at wala siyang mga bubbles na lalabas pag nilagyan na natin ng fondant. So, full fondant itong ating mga cake, isang Bunny's theme cake at ang isa yung ito na ngang heart shape at yung isa ay Under the Sea. So, yun ang mga theme niya. Papakita ko yun sa inyo yung dalawa sa next video natin. Dito, ito munang heart shape. So, look at that. Diba medyo mahirap? So, ayan, yung layering naman niya ay nakikita. So, ngayon, ang ginagawa ko, dito muna tayo sa kanto. So mga kakiki, ganito ang isang technique kung may mga kanto ang inyong ginaganache. Unahin nyo yung kanto-kanto, like kung square cake at ito ngang heart shape, mas inuuna natin yung may kanto bago natin yan, i-scrape natin ng ganyan. Then dagdag na lang kayo sa may mga uka-uka dyan para mas mapantay natin yung cake. Look at that. So diba mas mahirap siya kasi hindi mo siya tuloy-tuloy na mapapaikot unlike sa bilog. So sa presyohan po, iba ang presyo nitong mga ganitong may kanto na cake, lalo kung ganache or fondant ang gagawin nyo. And even sa soft icing, kasi talagang mas mahihirapan tayo magpakinis. Oh, ayan. So, ayun na nga guys, nakikita nyo, may mainit ako dyan na tubig. Boiled water yan para talaga pampakinis natin kasi nga nahirapan tayo magpakinis nun. So, isang technique or pwede nyong gawin is kumuha kayo ng mainit na tubig at didip nyo ang inyong spatula and then saka nyo i-scrape sa inyong cake para mawala yung mga uka-uka or yung mga uneven na ganache. So, isa yan, makaka-help yan sa ating paggaganache. So, yan na guys. Ito yung ating heart shape. Yung dalawa. Oh. So, we are ready to start. Uunahin natin ang heart shape. Kasi 12 noon daw to. I think itong dalawa is hapon pa naman. So, ayan. So, ito na guys, magre-ready na tayo ng fondant natin para sa heart shape. So, kailangan natin ng kulay pula na dark red. So, ayan, minamasa ko ng konti ang ating fondant na ginawa ko kahapon. So, ayan. At nilagyan ko na siya ng food color. Ang nire-recommend ko nga sa inyo ay ang Putraco gel na red kasi maganda talaga siya magkulay kung red ang pag-uusapan. So, ayan, inid lang na mabuti at gumamit ako ng gloves pero tinanggal ko ulit kasi ang hirap para lang wag malagyan ang ating kamay ng kulay pula pag umpisa pa lang. So, ayan, inid natin ng mabuti ang ating fondant hanggang maging ready sa paglalagay natin. And this time, hindi paneling ang gagawin natin kasi nga heart shape siya. So, ang gagawin natin ay yung suklob method or yung one piece method na paglagay. Kaya kailangan ilalatag nyo ang inyong fondant ng malapad na may excess talaga para sa inyong cake. So, kung talagang newbie ka pa lang, kailangan sukatin mo ang height ng inyong cake at kung gaano kalaki, then yun ang iyong gagawing paglatag ng fondant. So, nilalagyan ko ng ating cake ng shortening. So, shortening ang nilalagay natin instead of water. And then, ipapatong ko na itong ating fondant. As you can see, medyo nabitin tayo dun sa unahan. Yes, dapat hindi yan bitin. Pero, ang technique dyan is unti-unti nyo lang ibababa. Pero,
advice ko lang, lalo na kung mga newbie, kailangan wag bitin. Kasi ang mangyayari talaga niyan, magkakaroon siya ng punit. Okay? So, pwede naman. Pero ayan, nagawa natin ng paraan kasi dahan-dahan natin siyang ibinababa. Wag niyong hahatakin ng bigla kasi talagang pupunit yan kahit gaano pakaganda ang fondant ninyo. So, unti-unti ang paghatak. So, ayan na nga, inalis na natin yung excess. Nakita nyo? So, okay na ang pagkalagay ng ating fondant and then, pakikinisin natin yan gamit itong ating scraper or smoother. Yan. Kailangan yan. Pag nag-fondant ka talaga, need mo yan. So, itong papakita ko sa inyo is a silicone molder na paglagay sa lining. Yung mga bilog-bilog. Dati, nang wala pa itong silicone molder na to, ay iisa-isa mong bibilog-bilugin ang mga fondant. So, ngayon, ayan. Ganyan na lang. Idiin-diin mo lang and then, scrape mo ang sobra at tatanggalin mo na sa silicone. Pero lalagyan mo muna ng shortening ang silicone and a little of cornstarch para hindi dumikit. So, ganyan lang. So, ang bilis na ngayon, di ba? Noon, isa-isa mo talagang bibilog-bilugin. So, ganyan kabilis. And then, binabrush ko lang mga excess na cornstarch sa ating fondant. And, ayan, naglagay ako ng konting shortening kasi namumuti siya para medyo kumintab. Or, pwede nyo naman siyang steam kung meron kayong steamer. Pero sa ngayon, wala tayong steamer. So, ayan lang ginagawa kong style. Or, oh yes, ganyan na lang ginagawa ko. As you can see, parang meron dong napunit na konti and I hope it's okay. So, yan, dito sa side na to, may konting na ayun, if you can see that. Liit lang naman. And then, ito na nga, nilagay ko na nga itong mga bilog-bilog na to, na beads para dito sa side ng ating cake. At yung na-realize ko na yan, kung kailan tapos na yan, na nailagay ko, kailangan pala niya ng diamond shape. O, diba? So, ngayon, bitin ako sa paglalagay ng diamond. So, ayan guys. So, pero naipasok pa rin natin. So, kailangan niya ng diamond dyan. At ito pa, isang kamalian ko dyan, inuuna ang kanto kasi para nga makuha nyo ang talagang shape ng diamond. Tapos, lalagyan nyo pa ang bawat cut niya ng itong dragis na gold. Diyos ko, masakit sa mata to, guys. At ito na yung final look ng ating cake. Pero nung pakita ko yan kay client, ayaw nyo ng kulay puti. Nakabox ko na, pinapalitan niya ng gold. So, pinalitan na natin ng gold. At ito yung resulta. Okay? So, yun lang. Thank you so much for watching and see you again soon. Bye!